Hello everyone! Welcome back to another vlog, another review. At nakakagulat yung loan app na to guys kasi nakita ko yung ads niya sa Facebook ha. Mukha siyang promising dahil lang hiya. Ginamit pa yung mga videos at promotional materials ni Tala. Pwede ba yun? So naghintay-hintay muna ako guys kasi medyo na busy din no. Sabi ko baka mawala naman yung loan app na to kasi parang nakakaloka siya no. Nabigla ako guys kasi yung offer niya sa akin na 2,000 pesos, aba auto-submit. Kaya dapat yung malaman ko ano ba yung meron sa loan app na to guys bago pa naman kayo ma-trap. So yung video na to ay magpo-focus sa kay Cred Balance na maraming nagsasabi ganun. Ito rin ay si Trust Meter. At ito rin, si Metacash. So, panoorin nyo na lang yung video na to guys dahil nabigla ako sa offer niya sa akin ha. At basta. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, the original Utang Queen. At sinubukan ko si Cred Balance finally guys. At uunahan ko na kayo na siya'y nawawala. Buti nga sa App Store. Pero, at the time of filming this video, andun pa rin siya sa Android. So, sa Android ko po siya nasubukan. And by the way guys, wala po akong Ola links dito. Shopee links lang meron. So, kung bet nyo, for example, yung t-shirt ko, this by the way is from New Balance. You can check out our store kasi bang na 99, magta 10-10, baka may sale sila. They're very comfortable. So, you check it out. Anyway, so for today's video, pag-uusapan natin tong si Cred Balance na parang si Trust Meter na parang ding si Metacash. Na itong si Metacash pa website ha. Pero wag niyo munang subukan yan guys. Ewan ko lang basta. Ako na muna yung nag-try para sa inyo. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Gulat talaga ako kasi auto-submit yung loan app na to. Oh my gosh. Auto-submit mga beso. So hindi ko pa nga nakita yung chance na, say for example, makita man lang kung may bawas pa siya or whatnot. Sinabit niya na guys. Okay? So nagulat ako. Kakaloka. At may Facebook pa siya. 2 Facebook pages yung nakita ko sa loan app na to ha. Pero yung isa, parang sinasabi niya fake daw yung isa. Parang parehas naman silang joke eh. So yung loan app na to, doon ko po siya nahanap sa Android kasi nung nag-decide ako na subukan ko siya, wala na po siya sa App Store. Pero dating sa App Store siya. At ang kulit ng ads niya kasi hindi si Metacash yung lalabas. Sa Facebook, lalabas si Trust Meter. Kung hindi si Trust Meter, lalabas si Cred Balance. So, nung sinubukan yung OTP ay nagagaling po kay Cred Balance. So, every time may na-encounter po tayo na bagong loan app or mukhang bago or bago palit pangalan, ano ba yung first nating ginagawa? Silipin kung registered po ba siya sa Securities and Exchange Commission. And not just registered, but yung OLA, yung app niya ay dapat nandun sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website, which by the way just got updated. Unfortunately, yung loan app na to ay wala po dun. And I don't think it's right for them na gamitin yung mga promotional materials ni Tala para lang makatawag ng attention. Kasi kung hindi ka careful, naku, mapapadownload ka dito, mapapatry ka dito ng wala sa oras. 2,000 na nga yung auto-submit sa akin. Ibang loan app pa yung lumabas. As yun daw yung uutangan ko. So, no po sa akin. Para sa akin yung mga online loan platforms na hindi mo alam kung kanino ka ba talaga umuutang. Auto-submit yung 2,000 mga bes. So, tinuloy ko. Sabi ko sana ma-approve ako or sana ma-reject ako para malaman ko kung talaga bang okay ba or bigyan ba natin to ng chance, yung ganan. Marami yan nagsasabi na hindi maganda yung loan app na to. Doon sa Google Play Store, sinubukan ko pa rin para sa bago kayo guys, mapadpad sa loan app na to, I suggest i-check nyo muna yung mga loan apps na nasa ganitong list. Playlist po to. Hindi po to pinopromote. Playlist lang po yung mga loan apps na to. Kasi nasubukan ko sila at obviously, mas okay po sila kaysa sa kay Cred Balance. At hindi ka mag-aakala na loan app pala to kung hindi mo na-encounter yung ads nila. Kasi magtataka ka. Ito ba yung sinasabi nilang loan app? 4.5 siyang rating ha. Maniwala kayo dyan guys. Provide you with accurate financial credit score. Oh, yun. Pa-credit score. Naku, wag dito. Doon kayo sa lista kung nyo masilap yung credit score nyo ha. Reassuring credit management experience. So, hindi ka mag-aakala na loan app siya. Pero loan app talaga kasi nakita ko yung ads niya. Increase your credit from now on.
Paano kaya? Agad po bumungad yung kanyang privacy policy pagkatapos siyang i-download. At ito po yung mga lumabas. Hindi mo po makikita kung sino yung company behind this loan app. Kaya yon, tapusin nyo na yung video na to kung gusto nyo talaga malaman kung anong nangyari sa application ko. Basta sinasabi ko guys, auto-submit siya. Hindi po siya ng mga required app permission. Siyempre hindi ka makakapagpatuloy kung hindi mo yan binigyan ng permission. Yung location, send you notifications, at lumabas nga. Loan app nga siya. Kasi sabi niya credit limit daw maximum is 60,000 pesos. Bakit kagad may lumalabas sa feeling? Well, so sabi niya na Bangko Sentral ng Pilipinas, SEC, wala nga siya sa list of recorded online lending platforms. Paano siya maging monitor ni BSP? O, dapat ito yung mga kine-question natin. Easy steps daw to get a loan. Natural, auto-submit eh. Hihingi po siya ng phone number at OTP siya privacy agreement ulit. Pero hindi nakalagay sa privacy agreement niya kung sino yung nagpo-provide ng loan ha. Basta. So, i-click mo yung confirm. Cred balance daw. Pero ayan o, Metacash o. Metacash. Ayan po. O, diba? Metacash yung nag-send. Ito yung pa-survey niya kung there are overdue payments daw, longest overdue period, how much is your total amount of internet loans. Ano ba yan? Anyways, I just went on with it and lumabas na yung hinihingi niya. At dito na siya sa IDs na. So, hingin niyang IDs, UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal ID. National ID, pwedeng electronic, pwede rin yung actual, pipicturan mo. So, bago nyo ibigay or bago nyo picturan, isubmit sa kanya yung mga IDs nyo or yung selfie nyo. Panoorin nyo na yung video na to guys para alam nyo kung ano yung totoong kulay niya. Selfie din ako, no? Na parang tanga. Tapos nag-picture ng ID ko at yun. Pagkatapos mong pag-picture ng ID mo, capture niya yung pangalan tapos yung ID number. So, i-check mo lang daw kung accurate ba. Then, hingi siya other information like email address, birth date, education level, marital status, work experience. So, kahit nasabihin mong unemployed ka, hingi niya pa rin kung anong industry, work experience, yung mga industry like yung ganitong mga categories. And then, hingi po siya ng 2 contact info. Hingi po siya ng e-wallet or bank card kung saan mo gusto ipadala. Binigay ko sa kanya yung GrabPay ko. Ayaw niyang tanggapin. Maybe because yung number ko kasi na andito, it's still mine. Registered po siya akin. And then I have a main phone dahil hindi naman lahat ng apps na sa App Store, no? These phones are mine. May mga apps lang po talaga na wala sa App Store, na sa Android ko lang siya natatry. Dito, iba po kaysa sa gamit ko sa GCash, GrabPay, PayMaya ko. Ayaw niyang tanggapin. Kaya napilitan ako maglagay ng bank ko guys. Yung nilagay ko is own bank. Ayun, tinanggap niya. At pagkatapos yung sabit yung aking bank info, nakakatakot. Processing na kaagad. And your credit limit has been activated. Dito po siya nakakalito. Kasi yung pagkaintindi ko na credit limit has been activated, magpe-present pa lang siya ng kung anong pwede niyang ma-offer. Pero, nako, sinamit na. Loan application has been submitted. Sabi dito, you have requested one product. Hindi pa nga ako nag-confirm on anything. Nagtatry pa lang ako ng credit limit ko. Loan application has been submitted na kaagad 2,000. Buti nga 2,000 yung sinamit. Paano yun kung sinamit niya ako sa 10,000, 20,000, tapos na-approve? O, diba? Nga. Amount will be exact amount ka dyan. Di ako naniniwala exact amount kasi ang daming nagre-reklamo sa comment section, malaki daw yung kaltas nito. Tapos 7 days to pay lang. Stay up to date with the status of your request. Ganun. So, humingi pa siya ng 5 stars. Bakit ka magbibigay ng 5 stars sa isang loan app na ginulat ka? Yung lumabas, quick pesa. Yung nagpadala ng OTP ay si Metacash. Yung sinamitan niyang loan app, si Quick Pesa. Tapos hindi ko pa siya mahanap sa list of recorded online lending platforms. Ano to, naglolokohan tayo? Kahit na sinabi niyang papadala yung exact amount, hindi ako naniniwala dahil ang dami pong nagsasabi malaki po yung kaltas niya. Sabi niya, maghintay daw ng 30 minutes. Buti na lang after 30 minutes, na-reject po ako mga be. Wala lang, nakakatakot lang na hindi mo alam. Mabubulaga ka na lang na ganun pala siya. Doon pa lang sa registration niya, nagduda na ako sa credibility ng app na to. At yung ginamit niya, yung material ni Tala sa kanyang ads, mas lalo ako napasabi, parang may mali ah. So guys, ingat-ingat pa po tayo sa pagsabit ng mga information natin sa mga loan apps. Ang daming red flag. Kaya guys, bago kayo mapadpad sa ganito mga klaseng loan app, i-check nyo na lang yung playlist na to. Kasi andun po yung mga loan apps na hindi kayo gugulatin. So, yun lang. So, para sa akin, no. Yung credit balance na to. Kasi it's a joke. At hindi lang yung quick pesa yung lumabas ha. Pagkatapos ako i-reject, nagsasuggest pa siya na i-try ko yung other loan apps na lumalabas sa platform. Ang dami palang loan apps na nasa loob ng loan app na to. Always
always check muna the list of recorded online lending platforms na nasa SEC na website bago mag-submit ng mga information sa ganito mga loan apps. Kasi at least kung yung loan app ay nasa SEC website, at least pwede nating ireklamo if merong mali. So I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!